These are the days of your servant. Becoming us blessed. And trumpets call, lift your voice, hear unto me. Sa Israel. Kaya lahat ng bag ko, nilagyan ko ng mask. Amen! Hallelujah! Praise Adonai! Amen! Hallelujah! Praise Adonai! Okay. Amen. So, tayo po'y manalangin para sa may kinig ng Shofar. Blessed are you, Lord, God, King of the universe. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, na kami ay muli ay bigyan mo ng pagkakataon na commission na kami makinig na ng iyong Shofar, Panginoon, ng resurrection. Hallelujah. Yung mga walang pag-asa ay magkaroon ng pag-asa.
yung gusto ng himala, Panginoon, dito sa iyong shofar, ay magkaroon ng katugunan, Abba. Hallelujah. In the name of Yeshua, HaMashiach, Shalom. Amen. Amen. So, ipag-pray natin ang the people in the scripture. Hallelujah. Blessed are you, Lord, God, King of the universe. Minsan pa po, Panginoon, nagpapasalamat kami na kami ay belong sa iyong bayang Israel, Panginoon, engrafted in, O God, na ngayon nga po kayo tinataas namin, Panginoon, ang iyong bayan, ang agriculture, Panginoon, economics, maging ang defense system, at nag-declare po, Panginoon, ang karatig bansa, Panginoon, ang Turkey, na city nila ang Jerusalem. God, na kung saan, Panginoon, medyo hindi po maganda yung Panginoon, dahil yun nga po ay isang bagay na ang Jerusalem, Panginoon, ay capital ng Israel. Hallelujah. Ibig sabihin sa kanilang batas ay sakop nila ang bansang Jerusalem. Ito po ay ikaw nagsabi, sino man mag-bless sa iyo ay i-bless mo, sino man mag-curse sa iyo, i-curse mo, Panginoon. Ang iyong bayang Israel ay forever, Panginoon. Hallelujah. Ikaw mag-bless, Panginoon, ingatan mo at i-pour out mo yung Holy Spirit, ang yung Ruach HaKodesh mula sa President, Prime Minister, mga IDF soldiers, mga tatay ng tahanan, nanay, hindi ang bawat komunidad at ganoon din po, Panginoon, ang mga rabbi, ang makita mo, Panginoon God, na i-open ang kanilang minds and hearts, na makilala kanila at makonfirm na ikaw nga, Panginoon, dumating ng Messiah na kilala sa buong mundo, Panginoon, as Jesus. Na magimala ka, Panginoon, na ang iyong ministering angels, na ikaw mismo, Panginoon God, hallelujah, personally, ang magdala, Panginoon, sa iyo. Hallelujah, na sila ibigyan mo, Panginoon God, ng work of repentance o salvation, na yung Holy Spirit. Hallelujah. Tulad ni Saulo, na personal mo siyang kinausap, walang imposible po, Panginoon, sa iyo. Kaya yung Panginoon God, na magbalik loob sila, Panginoon, sa iyong Torah, hallelujah, makonform na yung commandments, Panginoon, hindi ng tradition. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, ganyan aming bayang Pilipinas, o bansang Pilipinas, nasa propesya, Isaiah 42, Isaiah 11, Isaiah 66, hallelujah, na nag-aantay, Panginoon, ang bayan ito, ang bansang ito, na iyong commandments, Panginoon, na iyong governance, ng iyong constitution and bylaws, Panginoon, na iyong Torah. Yan ang Panginoon, na kami mapalad, na kami isa na sa iyong in-include, inilagay sa iyong bayan, Panginoon, Commonwealth, ng iyong kapangyarihan. Kaya ang Panginoon God, marami pong salamat. We claim, God, hallelujah, ang iyong anointing and signs and wonders and miracles sa bawat bansa, Panginoon, maging sa Israel at sa Philippines, ang aming Pangulo. At ingatan mo, Diyos, ang bawat mamamayan mula sa virus ng COVID-19. Yan din ang mga keepers, Panginoon, ang mga kabataan, mga senior, at mga magulang, Panginoon, mga kabataan. Hallelujah. Ikaw nga po, Panginoon, na magpoprotekta, O Diyos. We claim in the name of Jesus, the Messiah of Israel. Amen. Kagsameyak. Hallelujah. Yom Kippur. Hindi Yom Kippur, Sukot pala, Sukot. Sukot. Sameya Sukot. Amen. Okay. So tayo po ngayon ay dadako sa pag-welcome. Amen. Kapayapaan ay sumatin, mga kapatid. Amen. Wala. Hindi ko understand maluyasan. Konting inis. Nalalagyan mo ngayon.
Amen. Hallelujah. Airport. 70 years nila yun. 2,000 na mga kabataan niya. Ay, silang sila eh, kabataan nila. Amen. Amen. Hallelujah.
Praise Adonai. Amen. Praise Adonai. Hallelujah. Amen. Okay, tayo po ay dako sa ating confession and declaration of our faith. Okay. Prepare po natin ang mga sarili. Shema Israel. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Bae Shema Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Bae Leolam Bae. Amen. Hallelujah. Praise Adonai. Okay, so tayo po ay dako sa pananalangin. Blessed are you, Lord, King of the universe, Dawang Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob, aming Messiah. Minsan pa po, Panginoon, ang iyong pag-upuring ng iyong Holy Spirit, ang anointing and empowerment sa iyong mga anak sa oras na ito. At ang nga po ang sukot, Panginoon God, na rabbinic calendar around the world, God, hallelujah, nag-celebrate nga po ang iyong mga anak. Yan ang Panginoon God, ang ikaw nga po ay mag-indwell sa bawat isa, Panginoon, bawat pamilya, bawat komunidad, Panginoon, bawat individual, in the name of Yeshua Mashiach, Shalom, Tagsameyak Sukot. Tagsameyak Sukot. Amen. So, meron po tayo papanoorin. Okay, yan po yung sa Daniel chapter 7, verse 25. Mamaya explain po natin, but ngayon ay dito muna tayo sa ating, sabi ko ipapanoorin po natin. Hindi ko ma-download to eh. Gawa ng ayaw niya magpa-download. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336,
transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question. Have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep. And no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. I have Amen. repeatedly offered. So, nag-o-offer po ng $1,000. Kung meron kayong versikulo. Ha? Kung merong versikulo, ha? Na talagang Sunday po. Ibig sabihin, pag $1,000, ito kali sa peso. Oo, malaki, no? Eh, so, yan po, no? Na, yan po yung proof. Nasa ano lang po yan, nasa YouTube lang po yan. Sinisend natin yan, eh. Na talagang kailangan pong magising na, no? Talagang, bakit lumalabas po ito? Gawa ng nasa last days na. Yun po yun. Nasa huling araw na ho tayo. Hindi dahil para magmayabang tayo, kundi ibulalas po natin yung katotohanan. May bersikulo eh. Sa Daniel chapter 7, propesya ho yan. Sa Tree of Life version, he will speak words against the Most High and will continually harass the fellowship of the Most High and will fight against the king will be handed over to him for a times and half of time. Natin dito yung 3.5 years lang eh. Hindi yung meron palang papalitan. Ano nangyari, di ba? Nangyari, ayun na, yung pagkita niya Laodicea 3:36 AD. So, doon po napalitan, no? Na yan po yung katotohanan. At ang ibig sabihin po niyan, mayroon pong mga daughter yan. Kung may mother, may daughter. Diba? Yun po yun eh. Salamat kay Adonai dahil tayo ay nakalaya dyan, di ba? Amen. Na-open po yung ating puso't isip at tayo po ay inilagay ng Panginoon sa kanyang katotohanan, mga kapatid. Ba't hindi pa rin po tayo na humihinto doon, kundi tayo po ay lubusang nagsasaliksik pa, di ba?
Yun po yun. Dahil ang Torah ho ay, sabi nga, bakit pinag-aaralan natin ang Torah? Pinag-aaralan po natin ang Torah, teaching, instruction, guidelines, and principles ng ating Panginoon, kasi, para maalala natin na ang buong Biblia ay yung propesya. Yun ang mahalaga. Ibig sabihin, no, without the Torah, all the prophecy, mga kapatid ko, ay 50-50. Ibig sabihin, hindi uukma, hindi tatama. Maraming nagpupropesya mga kapatid. Pumunta ka nga lang doon sa may puting, di ba? Masakit-sakit ang ulo, pag pumunta ka doon. Propesya, nagtatawa. But yun ay hindi kalooban ng Panginoon po yun. Dahil sa Deuteronomy chapter 18 ay darmal-dumal, ang sabi ng Panginoon. No? Yung nasa propesya pala mga kapatid ko, ang dapat pala kung prophecy ka, foundation mo ay Torah. Dahil sa Torah mismo, nandiyan yung prophecy. Nandiyan sa Torah, mga kapatid. Kaya sa Genesis, nandiyan yung cycle, di ba? Kala natin, edad dati. Yung 3, 6 ng Genesis. Akala natin, edad 120 years. Kasi years Di ba? 120 years. Wala na nga daw umaabot sa ganon. Yung pala, hindi yung edad ng tao yun Kundi yun po ay cycle ng Jubilee. Yun po yun. And then, bakit natin kinikip ang Sabat? Kasi ginugunita po natin ang lahat ng commandments ng Panginoon at ino-observe. Kasi utos po ng Panginoon niya sa Great Commission. Matthew 11 o Matthew 28, 19 to 20. Mga kapatid, na tayo daw po yumayo at gawing mga alagad ang lahat ng bansa. Hindi niya sinabing umayo kayo at magtayo kayo ng simbahan. At umayo kayo at gawin yung mga alagad ang lahat ng bansa. Mga kapatid. At iyo po silang bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Yung sanctification sa water. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. And then, sa verse 20, ito yung hindi nabibigyan ng pansin, lalo na ng mga preacher, kasi nga lagi nasa verse 19, di ba? Sa 20, yun ang napakahalaga. After mong ma-accomplish na disciples mo na sanctify na sa water, both Holy Spirit and water. Ano ang layunin? Dito sa verse 20, yung layunin, mga kapatid. Yung layunin po dyan, yung mga bagong talmidim, disciples, na i-observe ang lahat ng iniutos ko sa iyo. Bakit kailangan may observe? Kasi ang sabi ng Panginoon, once na yun po ituturo at may observe, sa inyo ako hanggang sa end ng world. Doon yung pinaka-context. So, ang lahat ng mga manampalataya ngayon, mga focus evangelism, walang masama po dyan sa evangelism Pero, anong rason bakit mo ini-evangelize yan? Dapat merong yung purpose. Di ba? Ang purpose, ayon po sa Matthew 28:20, inyong ang turuan ang mga bagong talmidim disciples. Di ba? Na i-observe ang lahat ng iniutos ko sa ito. Ito yun I-observe. Kaya, nagkikip tayo ng Shabbat, mga kapatid. Kasi yan ang first Moedim Di ba? Yun ang chinage. Nung chinage po yung Sabbath, yung 7 day, nawala na lahat, di ba? Nawala na lahat. Yung appointed times ng Panginoon. Nawala na. Yung will of God, nawala na. May 30 years lang Hanggang ngayon, hinahanap pa sa prayer Di ba? Tanungin niyo yung mga kilala niyo matatagal na sa Panginoon. Kapatid, ilang taong ka naman sa Panginoon? 30, iba 40. Nahanap mo na ba yung kalooban ng Diyos? Hanggang ngayon, pinag-pray pa rin Pero ang tagal. Di ba? Ngayon lang sa verse 20, nandun yung kalooban ng Panginoon. Mga kapatid. Na once yun daw po ay naituro. Kaya maganda po na nag-research naituro. Kaya sabi po ni Pablo sa Timothy, di ba? 1 Timothy chapter 4 verse 16. Ikaw na mangangaral
Manatili ka sa itinuro sa iyo. Ano yung tinuro ni Pablo kay Timothy? Torah. Mga kapatid. Yan po yun eh. Dahil ililigtas mo yung susunod sa iyo at yung sarili. Di ba? Yan po yun eh. So, yung Great Commission, mga kapatid ko, kailangan po may observe daw. Yung commandments, yung inuutos ng ating Panginoon. Bakit? Kasi siya ay mag-i-indwell sa atin. Siya po ay sasamahan niya tayo hanggang sa end ng world. Amen. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, may mangyari man sa atin, nandiyan pa rin ang Panginoon. Oo. At sa resurrection, mga kapatid ko, ang sasalubong sa atin ay ang Panginoon. Amen. Kaya yung syupar, hindi po yung ingay ng bumbero. At ambulansya, baka mamaya, yun ang nainaabangan natin eh. Yung syupar ro pala sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, syupar ng Diyos yun na resurrection. Biruin mo yun, mula sa kasiraan, sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15, mula sa kasiraan, patungo doon sa walang kasiraan. At ano na, in the twinkling, o panay, mga kapatid. Ganun po, ka-powerful po pala ng syupar na yan. Kapag nakakarinig tayo ng syupar, i-grab natin ang oportunidad na kausapin natin ng Panginoon. Ang ating mga sarili, ang ating mga strength o ang ating mga kalooban ay i-push natin, wow, nangungusap ang Panginoon, may himalang gagawin ang Panginoon. Amen. So kaya ito, yan, biruin nyo yun. Meron po talagang, alam nyo, yung sound doctrine, mga kapatid, sa Proverbs chapter 4, verse 2, ang sound doctrine ay Torah. Pero, layo kasi ng Biblia ko. Hindi na ilagay dito. So, may dala ba kayong, ano dyan, babe? Kasi pag ito yung gilino mo, babalik ko dun sa ano. Pwede naman akong tumayo eh. Ang aking baka si Master Malo, yung aking operator baka mamay lobat na yung natin. Mahirap kabulin yan. Proverbs. Yan May nagtanong dati sa akin sa online na ito kaso ano ba yung tinutukoy na sound doctrine? Siyempre, tinuturo ko dati noon, ano yung turo namin? Tama naman kaso nga lang kapag yung hindi mo inalign sa Torah, wala na. Sarili mo ng sarili mo ng agenda. Proverbs. Sabi ko nga sa inyo, lahat may tama Pero hindi porke tama ay tama. Panay lahat pasimula. Okay, pati yung Proverbs, hindi ko naman Chapter 4, verse 2. Ito sa New Living Translation, for I am giving you good guidance. Guidance o nandito, pero sa ibang translation, sound doctrine yan. Okay? Don't turn away from my instruction. Mayroon ka bang dyan, yung Sister Babiling, ano ba yan, yung mo? Yan sa cellphone? Ano po ito po? Paras New Living Translation. Tagalog. Tagalog meron. Sapagkat bibigyan ko kayo ng mabuting aral, huwag ninyong bayaan ang aking kautusan. Diba? Ang mabuting aral ng Panginoon o sound doctrine, yung kautusan. Mga kapatid. Kaya kung, paano ngayon kung ano yung sinasabi ni Paul kay Timothy, yung sound doctrine, di ba? Pandiyan niya sa, pastoral epistle, 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus, di ba? Diyan yan na kapag tinignan mo ngayon sa Tanakh, yung sound doctrine pala, mabuting aral ng Panginoon, ay yung kanyang kautusan. Malinaw po yun. Kaya ito sinasabi niya, may false doctrine. Di ba? Merong false doctrine. Sino siya? Yung nagsasabi na si Jesus na ang ating sapa. Ang dami niya sa mga kapwa ko pastor. Yung Matthew 11:28 nga ang sabi, stammering lips
stammering lips yan. Sabi ko, sir, ang layo naman ni stammering lips yan. Binigyan ba ako ng bersikulo sa Isaiah? Sir, napakalayo niyan. Oh. Yung rest na yan, hindi po stammering lips yan. Kundi, literal po yan na rest. Na binibigay po. Huwag yan sa, doon sa lawit. Yung pinakaano. Okay. Sabi nga, Jesus is our Sabbath. May tama, di ba? Kaso nga lang, hindi po siya umuugma. Dati yan ang pangangaral namin eh. Jesus ang ating Sabbath. Pero kung ilagay natin totoo yan, totoo kasi si Jesus nga po ang tinatawag po natin na Panginoon ng Sabbath. Mark chapter 2, verse 28, siya yung Panginoon ng Sabbath. And yet, siya yung Panginoon, pero nag-observe siya ng Sabbath. Pero tayo, tinatanggap natin na si Jesus ay siya ang ating Sabbath, pero hindi tayo nag-observe ng Sabbath. Para lang malihis. Di ba? Para lamang malis at ayaw na nating gawin. Danger. Dangerous yun, mga kapatid. Kumbaga, tinapay, di ba? Mixed teaching eh. Di ba? Yung mixed teaching po, sa Garden of Eden pa yan. Nagsimula. Kumbaga, binigyan ka ngayon ng tinapay na yung palaman ay lason. Di ba? Yun ang ano nun eh. So, number 2, God's commandments nailed to the cross. Ang dami niya. Naipako na yung 10 commandments na yan sa cross ng Calvary. Bakit ano ba pinako? Hindi naman yung kautusan eh. Kundi yung law of sin and death. Yun ang naipako doon. Di ba? Pero kailangan tanggapin mo pa rin. Oo. Ito yung mga sinasabi ng isang kaibigan na, ang 10 commandments naman ay timeless yan. Pero time bound na yan. Hindi sa atin ngayon yan, birin mo, pumili na. Diba? Kung wala kang ano talaga, makakawo ka na, pasunod ka. Yun po yun. Kaya like kung na ang tinukoy na, kundi yung Constitution and Bylaws ng aming samahan versus Biblia. Kung bibigyan mo ng bersikulo, debate na ang hanap. Bili mo, debate na, makipag-debate na daw, ba't may mga bersikulo na? Nagtanong ka eh, di sagutin. Di ba? Oh. Anong saysay na tinawag kami, tapos pagdating doon sa congregation, iba yun na yung sinabi. Sino na masama? Kami na. Oh. Nakita mo, hindi na kami kinakausap. Totoo yun. Oh. Para nga kami may ketong eh. Oh. Ganun po yun eh. So ngayon, ang sinasabi po dito mga kapatid ko, false doctrine po yun. Yan yung mga... Kaya nga yung... Ito, like ko sasabihin, tama ho na tanggapin natin si Jesus bilang ating Savior. Tama ho na tayo ay magbabaptize, sanctification sa water ng Holy Spirit. But, mahal mo ba ang Israel? Kung hindi mo mahal ang Israel, laso na yan. Anti-Christ spirit na yan, kapatid. Totoo po yun. Kasi, diyan po isinilang ang ating Savior. Diyan po eh. Hindi natin pwedeng maniwala. Huwag tayo maniwala doon sa isang nagsabing si Jesus Christ, isang evangelist yan, national evangelist. Si Jesus Christ, isinilang na Israelita. Namatay na bilang Israelita. Pero nung nabuhay na maguli, hindi na siya Israelita. Ngayon ko lang nalaman na yun. Pilipino pala. Wala akong ganun eh. Pero mo yung kakaiwas po sa Israel kung ano-ano ng mga idea. Mga kapatid. Danger, di ba? Yan po yun eh. Tapos may nag-amin pang isa. So, yung biblical po, doctrine ito po yun. Number 1, Saturday is the Sabbath. May evidence eh. May pinakita tayo, di ba? Oh, yun po yun eh. And then pangalawa, we obey God's 2 greatest commandments. Kasi representation theology yan eh. Oh, sa hermeneutics po kasi, kailangan malaman niyo yung mga representation. Yung kung kaya mo yung 2 commandments, love God and love your neighbor as thyself.
Pag nakaya mo po yan, kaya mong gawin yung 10. Ayan. Ngayon, kapag nakaya mo yung 10, kaya mong gawin yung 613. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi mabigat ang aking mga utak. Amen. Mga kapatiran, di ba? Wala tayong masyadong stressful sa buhay natin. No? Sinabi lang kasi dati sa amin yun. Okay. Yun po yung tinatawag na we love God and obey His commandments and love your neighbor as yourself. Lalo na yung golden rule. Alam niyo ba yung golden rule, mga kapatid? Mga politiko, kaya nilang maintindihan yan. Yung, hanggang ngayon, alam niyo ba sa mga ita, yung yung kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa. Hindi mo ba dyan nagkaisa si Aguinaldo at si Pastor? Ang lahat ng ating mga heroes, dyan nagkaisa. Oo, mga kapatid, sa golden rule na yan. Yan po ay nasa Matthew chapter 7, verse 12, mga kapatid. So ito, marami na si Pinocchio ngayon. Oh. Ngayon, dahil nagtuturo na ho tayo, malalaman nyo na ngayon kung sino yung mga Pinocchio preacher. Sino daw ito? Sabi sa 1 John chapter 2, verse 2 and 4, the one who says, I follow Christ, but does not keep His laws, commandments, is a liar. Then the truth is not in him. Hindi po tayo nagsasabi niya. Binasa lang naman natin, di ba? Yan po yun. Paano natin malaman na tayo nasa katotohanan? Kinikip natin ang commandments ng Panginoon. Paano natin na mahal natin ang Diyos? Kinikip natin ang commandments ng Panginoon. Yan po yun eh. Andin yan po eh. Oh. Na nakasulat po eh. So ngayon, yan po ay patalastas lang. Kumbaga para lang magkaroon tayo ng, bakit kailangan natin mag-celebrate ng festival? Kasi kinikip nga ho natin yung Sabat eh. Yan po yung tinatawag na yung picture ba ng 1,000 years and then ng 7 festival. Yan po eh. 7 days kasi yun. And then sineselebrate po natin o kinikip po natin ang moedem ng ating Panginoon kasi yan po ay days ng ating inaalala, ginugunita yung creation ng ating Creator. Amen. Aminin natin, dati talaga wala tayong pake sa ating sa ating kapaligiran. Sa nangyayari sa ating bansa, wala tayong pake. Pero mga born again yan, di ba? Basta okay tayo, nandoon tayo ng simbahan. O, di bali nang bahala kayo kung ayaw magsipagsunod sa akin. Basta ako, nag-share na ako sa inyo. Ganyan natin tayo eh, mga kapatid. Pero sa Hebraic pala, mali ito. Mga kapatid, mali ito. Birain mo yun. So, mali yung ganun. Nagiging makasarili. So, ang mga kapatid sa okay? Magmula po sa yung teruwa, okay, sa trumpet, okay, and then sa Leviticus 23:39, and also in the 15th day of the 7th month, when you have gathered in the fruit of the land, you shall keep a feast to Adonai 7 days. On the first day shall be a Sabbath, and on the 8th day shall be a Sabbath. Ibig sabihin, ang moedim mo dito, yung first day at yung ikapito. Kasi yung ikapito, sa hapon, pag ano na yun, ikawalo na rin po yun.
Kasi nagsisimula po ang umaga sa kanila sa gabi. Yan po yan, sa gabi. So ngayon, celebrate po tayo ngayon. Sa susunod na Sabado, mag-celebrate po ulit tayo. Yan po yun. Harvest po yan. Lahat ng prutas. So, sa biblical pala ay agriculture. Yun po yun. At ang kanon po dito ay kung nag-harvest sa fruits, nag-harvest din po ng kaluluwa. Amen. Yan po ang pinakaano niya. And then, ito talaga yung pag dumating yung ating mission fund. Mga kapatid, ibigay ni Adonai at naguguni-gunita natin na eminent. Yan po yun eh. So ito po talaga ang may nagpipray. Meron pong mga minister. And then meron po tayo si Ma'am Jimenez sa Congress. And then meron din po tayo magampanan po natin. Sa Isaiah 11:11, yung buong chapter 42 ng Book of Isaiah, mga kapatid. Yung pinaka-key verse doon ay verse 4. Na sinabi mismo doon na ang isles of the sea na nag-aantay ng commandments ng Panginoon. Mga kapatid. At sa Isaiah 66 verse 19 to 20, mga kapatid. So, yan po yun, no? Na nawa ay ito po ay itong House Bill 6312 ay lagi natin i-include sa ating prayer, mga kapatid. Hallelujah, na may sa katuparan, ito pong 6 years na ito to 10 years, nawa ay challenge natin ating mga sarili na ito ay may sa batas sa ancient paths, mga kapatid, ay Torah ho yun, mga kapatid. Torah yan. Oo, yun sa Tagalog, dating daan. Oo, Torah ho yun. Okay? But, yung nakikita nyo ngayon sa television at sa ano, hindi ba yung ano nila eh. Sabi ko na the moon is a faithful witness in heaven that Adonai has firmly established throughout the age by His word. Grabe yung full moon sa Israel, no? Di ba kagabi rin eh, nakita natin yung full moon eh, ganda. Oh. Psalms 189 verse 34 to 37, I will not violate my covenant, nor alter the word that has gone out of my lips. Once I have sworn by my set apartness, I will not lie to David. His seed shall endure throughout the ages, and his throne as the sun before me. It shall be established throughout the ages, like the moon, like the faithful witness in the sky. So, itinutukoy po dyan ang misimisay, yung seed ni David. Yun po yun. Kaya dito pa lang sa versikulo rin na to, sala na yung sinasabi nila na hindi na Israelite si Jesus na resurrect. No, yan po yun. Okay. The ancient paths. Jeremiah, ito po yung sinasabi natin kanina, Jeremiah 6:16. Thus says Adonai, stand in the way and seek and ask for the ancient paths, where the good way is, and walk in it, and you shall find rest for your souls. Torah ho yan, mga kapatid. Ang pinakaano po niya, na pinabayaan po nila ang Torah. Kaya sila pinababalik. Sa Tagalog ho niya, si Jose Rizal nagsampit, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi mga kapatid. So yan po yun. Sa verse 19, nandoon po, na tinutukoy po ng ating Panginoon, paki-check po mga kapatid, Jeremiah 6:19. Ayan.
kung bakit pinababalik ng Panginoon. Kaya nga, pati yung landmark na huwag mong imumove, mga kapatid, 19 na. 19 po. Yan. Iyong pakinggan o lupa, narito ako'y nagdadala ng kasamaan sa bayang ito na bunga ng kanilang mga pag-iisip, sapagkat sila hindi nangakinig sa aking mga salita at tungkol sa aking kautusan ay kanilang itinakwil. Yan. Kung bakit sila po ay pinababalik sa old paths, sa Torah, kasi nga itinakwil mga kapatid, ang kautusan ng ating Panginoon. So lagi po natin tatandaan, itinaya ng Panginoon ang kanyang pangalan sa kanyang covenant. Di ba? At ang pinaglaban niya pa, yung langit at ang lupa, na nung creation, nandiyan na yan eh. Hindi naman nawawala yan eh. Mga kapatid eh, mawala man yan, ang sabi po ng Matthew chapter 5, verse 19 to 20, mawala ang lupa o ang langit at ang lupa, ngunit yung tuldok sa kanyang sa mga salita ay hindi po mawawala, kundi magpupursige, mga kapatid. Ang Panginoon na yung kanyang pangalan eh, mga kapatid. So kaya, dahil sa covenant ng Panginoon, niredeem po niya tayo at in-engrafted in sa bayan ng Israel, mga kapatid. Dahil talaga naman yung titulo doon sa covenant, mga kapatid, sa Ezekiel, mga kapatid, Ezekiel 36:24 to 26, and Jeremiah 31:31 to 34, and Hebrews chapter 8, mga kapatid, verse 8 to 11, ang nakapangalan po, mga kapatid, kung sa titulo pa ng lupa, Judah at Israel, ang covenant. Wala pong Gentiles eh. Wala nga pong tinatawag mga kapatid kung ano eh, Book of Gentiles, kundi Book of Hebrew. Yun po mga kapatid. So yun po mga kapatid ko na talagang binibigyan ng diin ng ating Panginoon, mahalaga sa Kanya ang Kanyang commandment. Yung terms and condition doon sa tipanan, dapat tayo po'y mag-govern, mag-grow, like Messiah, Yeshua, mga kapatid. Kung nag-celebrate si Yeshua, mag-celebrate tayo ng Moedim. Kung siya ang Lord ng Sabbath and then hindi niya yun ay inalis, wala siyang sinabing inalis niya yan eh. Kundi, in-observe niya yun, gawin niya. Diba si Yeshua, si Jesus? So, tinuturo niya, tapos tayo, hindi natin sinusunod yung ginagawa niya. Yan po yun. So, yung Adonai instruction, Israel to follow the ancient paths or the creation calendar. May sarili po siyang calendar, mga kapatid. Amen. The good way is also the narrow and precise way spoken of by Yeshua, the Messiah. Alam niyo, ang narrow way po, diba yung Torah, mga kapatid? Torah lang po, Torah. Okay. Sabi po ng Matthew chapter 7, verse 13 to 14, enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. But narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and only a few find it. Tingnan nyo, mga kapatid, sa panahon ba ni Noah, sa buong tao, sanlibutan na napakarami ng tao, mga kapatid, ilan lang naligtas? 8. 120 na years na nangaral si Noah. Ito po yung preacher na napaka-patient. At ang sabi ng iba, pipi ang kanyang asawa. Kasi wala naman salita eh. At napaka-graceful pa ng kanyang misis. Kasi nga, napaka-supportive. Biruin mo 120 years na nangaral. Walang na-convert, kundi ang kanyang pamilya.
Grabe yun, di ba? Mga kabayan? At kung papansin ninyo, ay binabalik po yan. Mga kapatid, panahon ni... Kasi ang sabi naman ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, walang bago under the sun. Walang bago. So, walang sabi natin, modern na ngayon. Wala ko kahit sa millennial na wala yun. Under the sun, walang bago. The same pa din sa panahon. Mag-observe pa rin tayo ng kanyang kumain. Kasi ano yung observe? Wilderness. Bakit tayo celebrate itong Sukkot? Kasi ito po yung time na tayo mag-rely sa ating Creator na siya ang source ng lahat. Yung nag-hiring. Pag lumayo-layo ka doon, ikaw wala ho doon sa luyot. Walang mga green na matatalbusan doon. Di ba? Kaya nga sa wilderness tayo mga kapatid. Na hindi po parusa ang nakikita natin, kundi sa wilderness, doon nag-rebuild ang Panginoon. So ito po yung time na Sukkot. Kaya pinababalik ng Panginoon tayo sa ancient path. Pasukin natin yung narrow gate, which is the Torah. Kaya natin kinikip ang Torah, mga kapatid ko. Bakit? Kasi nga, ginugunita natin ang mga propesya at pinaniniwalaan sa entire Bible. Mga kapatid. So, ganun po kahalaga, mga kapatid. Amen. So, mga kapatid, ang sabi, although the Hebrew hour and the Hebrew day can be observed from any location on earth, the Hebrew month. Kaya tama po, mga kapatid ko, yung ano natin Kasi wala naman pong commonwealth tayo ng Korea. Hindi naman sinabi, di ba? Sa Ephesians chapter 2, tayo ay commonwealth because of His blood. Tayo ay commonwealth ng Israel. Mga kapatid, because of His blood, mga kapatid. Sa Romans 11, mga kapatid ko, buong chapter po yan, tayo po ay dating foreigner, ngayon ay co-citizen. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan mo tayong magkita mo sa ngayon, sa FB, makita mo yung mga sa Jerusalem, napakagalak na galak nila. Na sobrang galak ka ni Sir Malo, tingnan mo. Kumukuti-kutita. Sabi ko, bakit hindi puti? Ilaw ang hinahanap natin, hindi liwanag, hindi yung dekorasyon. At least, alam nyo, basta gumagampan ko tayo, nag-observe, may galak. Kaya ganyan. Talagang every year, madadagdagan yan. Nakakita mo, namunga. Mamaya, pwede mo ulit. Hindi pwede hanggang 1 week yan. Diba? Yan po ang pinaka-ano. Then sa Genesis chapter 1, verse 14, mga kapatid, yan po yung calendar ng ating Panginoon. And then sa Psalms 119, 142, the scriptures indicate that the Torah of Adonai is truth. Saan po natin narinig yan? John chapter 8, di ba? Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan na siya magpapalaya sa iyo. So ano daw yung katotohanan na yun? Emet. Emet and Torah, synonymous, inseparable po yan, mga kapatid. Eh, sinabi po ni David, sabi niya, ang Torah ng ating Panginoon, yun po yung truth, mga kapatid. They indicate also that the Torah goes forth from Jerusalem. Amen. Isaiah chapter 2 verse 3, and many people shall go and say, come, and let us go up to the mountain of Adonai, to the house of Elohim of Jacob, and He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the Torah will go forth from Zion, old name po ang Zion ng Israel, ng Jerusalem, and the word of Adonai from Jerusalem.
Amen. Nandoon po kasi, alam niyo kung ililihis talaga na napakaraming Kristiyano ngayon, believers, na nililihis ang pangapaningin nila sa Jerusalem. Nandoon po yung time clock ng Panginoon eh. Oo, nandoon yung time clock. At sinabi nga po ng Biblia eh, ang apple of the eye ng Panginoon ay ang Israel. Ay kung mahintay tayo doon sa apple of the eye ng Panginoon, di ka nito. Di ba? Yun po yun eh. Dapat yung di ba? Pag inalagaan mo yung mahal na mahal nung magulang. Di ba? Pag naalagaan at napaganda pa. Di ba? Maraming blessing. Totoo po yun. Pero kung napabayaan mo yun, hugot ulo mo. Yun ang ano mo. Yan ang katumbas nun. Laging galit. Oo. Akala mo walang CCTV, di ba? Yung akala kabait-bait kapag nandun yung amo. Pero kapag yung wala, yung kastigo pala. O, nakita ka ngayon, di kastigo ka, di ba? Pero kung yan ang apple of the eye ng magulang, tapos napaganda, may napagbabago ah. Simula nang dumating ang ating nani, gumanda o magalang, marespeto. Oh, aba may reward. May blessing. Yan po, yung ganun din po yun eh. Kung apple of the eye ng Panginoon ng Israel, kung ipipag-pray mo yan, sabi po ng 126 verse 6 ng Book of Psalms, ang sino man mag-pray sa kapayapaan sa Israel at umibig sa Israel ay ipaprosper. Ang daming taong gustong i-prosper, pero yung pala yung simple, hindi natin may pag-pray. Mas na ipag-pray pa nga, yung founder pa ng samahan eh. Mayroon po dyan dito sa Pilipinas. At pagsisimula, prayer, nabanggit ang pangalan. Sa huli, pati sa testimony, mga kapatid. Ano ba yan? Okay. For this season, no one should forget Jerusalem when it comes to sighting the new moon. Psalms 137 verse 5 and 6, if I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill. If I do not remember you, let my tongue cling to the roof of my mouth. If I do not exalt Jerusalem above my chief joy. So kaya, tayo po, sa pag-ano natin, pray talaga natin ang Israel kasi nandun yung blessing. Mga kapatid, nandun yung blessing ng ating Panginoon. At nandun kung ano, paano ba nila ginagawa itong festival na ito, paano ba nila ipinamumuhay ang scripture, nandun mga kapatid ko. Di ba, ang mga disciples ay karamihan dyan ay Hudyo. Di ba? Kaya nga yung may libro kami dito eh. Ito ay ito. Through Jewish eyes, isa po siyang Jewish na nakilala niya si Jesus. Siyempre, pag nakilala mo si Jesus, kilim niya siya ay Christian. Pero ang kanyang parents, ayaw. Ganun po kasi talaga eh. Yun po yun eh. Yun po ang pinaka-ano mga kapatid. Pero ngayon ay messianic po ang ano. Okay, Isaiah 66 verse 22 to 24. Yung new moon, okay, yung one Sabbath to another. Okay? The new moon and the Sabbath figure prominently and the age of life. So, cycle lang po talaga mga kapatid. Okay, lobat na raw eh. Ang aking operator, pag-alagala eh. Okay. So, Psalms 19, 1-6, the heaven declares the brilliance. Thank you. So, doon sa mga atheist, pag sinabi atheist, hindi yun naniniwalang nag-i-exist ang Diyos at may Diyos. Sila lang po, yung buhay nila, no? Kalimitan yan po yung nadideceive eh. Susunod yan, ang hawak na ng agmas. Yun mo yun eh.
Ang kalangitan daw ay nagdi-declare, mga kapatid, ng pagkamangha, brilliance na majestic ng ating Panginoon. Kaya kita mo kung ikaw ay stress, tumingala ka lang. Di ba? Pumunta ka sa bubong, huwag ka tatalon. Pumiga ka, tumingin ka sa langit. Kaya pala, mami, si Joanne pumunta sa bubong. Titingin ka lang sa mga bituin. Nagpapahingan daw. Oo. Oo. Tumingin ka lang sa mga bituin. Makikita mo yung kagandahan ng paglikha ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, brilliant majestic of Adonai, and the permanence shows His handiwork. 97 verse 6, Book of Psalms, the heaven declares His righteousness. Ibig sabihin, yung order. Kaya kung wala po yung law, wala po yung rules, governance ng Panginoon, subukan mo kaya mahulog ang bituin. Wala. Sa mundo. Pero, Subukan mo kaya ang ating mundo ay, hindi nakalutang tayo. Oh. Dati ang alam namin diyan, hindi, alam na namin nakalutang, pero ang tingin namin dahil mindset, ang earth ay hiwalay sa heaven. Pero ang earth pala ay nasa heaven. Biruin mo yun. Kasi nakalutang nga eh, sa langit eh. Di ba? Nakalutang sa heaven ang earth. Mga kapatid, yan, di ba science yan? Mga kapatid. So, yung righteousness ng Panginoon, ibig sabihin yung kanyang governance, yung kanyang order, yung kanyang rules, nag-declare ang heaven. Kung wala na ho ngayon ang commandments, ang law, maging sa doktor, lalo na ho ngayon, pandemic, kung wala po yung rules ang mga doctors, chaos na. Di ba? Magkakagulo. Sa pagtuturo, may rules po yan. Ginogovern po ng rules. Sabi nga ng mga sa 702, yung mga attorney doon, na ang batas, kapag nalaman mo, iyan ang magtatanggol sa iyo. Amen. Totoo po yun. Pumunta ka ng abroad. Kapag hindi mo alam yung batas doon, ano-anuhin ka lang ng mga nandoon, makapagsasalba sa'yo sa ibang bansa, yung batas nila. Hindi yung batas natin dito, dahil iba yun. Yung batas po nila doon, yun ang dapat inaalam. Kung ano yung rights ng bawat isang tao, mamamayan, o hindi foreigner na nandoon. Yun po yun eh. At nire-respeto po nila yun. Ganon din po naman ang Panginoon, mga kapatid. Tayo ay mayroong rights sa kanyang kaharian. At yung rights natin to obey. Sabi po ni King Solomon na ang whole duty of man is fear God and obey His commandment. Ecclesiastes chapter 12 verse 30. Yun po yung full duties of men. Biblical calendar, yung cited moon, mga kapatid, nagpapasimula po ng buwan yan. Nung 19 ay nakita po yan, 7 month ng September. Ang month of history ay September and October po yan, mga kapatid. And then yung blueprint of God's redemption, yung first coming, death, burial, and resurrection ng ating Panginoon, mga kapatid, yung second coming ng Panginoon ay nakaline po sa kanyang festival. Kaya kung ang ating pinapangarap na rapture, kung hindi po nakaline sa festival, pangarap lang po yan, mga kapatid. Hindi po pwedeng sumunod ang Panginoon alinsunod sa gusto natin. Darating po siya alinsunod sa kanyang programa. Hindi po sa kung saang programa ng theology at programa ng denomination. Hindi po siya darating diyan dahil hindi nyo membro ang ating Panginoon. Totoo yun. Ang sumusunod lang naman sa denomination, yung membro. Tapos yung kanyang doon, dahil yun ang bylaws, mga kapatid. Pero ang pinag-aaralan po natin dito, ang ating Constitution and bylaws sa karya ng Panginoon, diyan siya po bound ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng yan ay sirain niya. Kundi susunod po ang Panginoon. Alinsunod sa kanyang program, mga kapatid. 6 to 10 years.
Yan po ngayon ang inaano ni Prophet Domon. 6 to 10 years. Kaya handa na natin yung Goshen, mga kapatid. Amen. Sa mga keeper, hindi po kinakatakutan yun eh. Challenge po yun, mga kapatid. More na tayo. Kasi sinabi niya eh, once na tayo mag-observe, i-obey natin. Una, ang trabahong malaki dyan, yung gaya ng mga tagapagturo. Ituro mo sa mga bagong disciples, Matthew 28:20, at i-observe. Ano ngayon ang gagawin ng Panginoon? Ako isa sa inyo. Until the end. Amen. Okay, yung karya ng Panginoon ay totoong government, mga kapatid. Isaiah 9:6. Yun ang gusto niyang establish, mga kapatid. At kapag na-establish siya na, tatawagin po siyang ano, siya po ay Prince ng Kapayapaan, Ama, Everlasting Father, mga kapatid. Ibig sabihin, once na colonize niya na, mga kapatid ko, ang system ng world. Kaya nga tayo, meron tayong pagkakataon ngayon, yung 6312, mga kapatid, na may push. Pero mo, kung tayo ay maging naibabanggit mo yun through your prayer, okay? At hopefully, ang challenge lang naman sa atin, makilala tayo. Magpakilala tayo, mga kapatid. Yan po yan. Na talagang merong bilang. Yan po ang ano na. Kasi pag-pray natin na lalo pang ingatan si Ma'am Jimenez sa Congress. Kasi nandun po siya sa Congress. Eh. Yun ang kanyang binabantayan ngayon. May tao po tayo doon. At ang kanyang pastor, no? Okay, and then dito sa ating mga senador ay meron po tayong nai-approach na po yan ng nila Sir Jeremiah kay Manny Pacquiao, no? Sa kay Senador Pacquiao, na okay naman sa kanya yung ano po na yan. Dahil lalo na po ngayon, itong pandemic, yan talaga ang solusyon. Yung long-term solution ng Pilipinas, ito pong 6312. Yung festival ng ating Panginoon. Dahil meron pong blessing yan. Dahil habang mayroon pong heaven and earth, mga kapatid, yan po ang witness ng Panginoon. Ang witness ng Panginoon sa heaven ay yung sighted moon, and then yung new moon, and then sa lupa ay yung barley, mga kapatid. Agricultural. Kaya tamang-tama po ito sa Philippines kasi agriculture country ho tayo, mga kapatid. Tama ho yan. Yan po yung Adonai Faithful Witness. And then, i-transform po yan sa atin. Tayo po ay witness. Ang tunay na witness po ay mga apostol, mga Hudyo yun. Okay? Okay? And then, tayo po ay maging witness sa ating mga pamilya. Acts 1:8. Yung po binigay na power ng Holy Spirit. Okay? Kaya sa pag-witness natin, di po pwedeng mawala ang Jerusalem. Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. And then, yung redemption, mga kapatid. Redemption. Okay, yung Passover, ay yan po yung ating redemption. Personal and national. And then, yung Pentecost, yan yung sinasabi ko, mga kapatid. Basahin nga natin, mga kapatid ko, yung 2 Corinthians. Dali mo dati, pinangangaral namin ito eh. 2 Corinthians chapter 1. Verse 22. Yung ang hindi man walang espiritu ni Kristo ay hindi sa kanya, Romans 8:9. And then Ephesians chapter 1 verse 14, sinilyuhan. Ano yung pakinabang ng pagsilyo? 'Di ba? Akala kasi natin yun yung pinaka-ultimate eh. Ang sabi ko dito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22, and He has identified us as His own by placing the Holy Spirit in our hearts as the first installment that guarantees everything He has promised us. First installment, ang Holy Spirit na nangyari po nung the day of Pentecost. At lalo na yung lagi napupuspos po. Lagi kang nasa first installment ng ating Panginoon. Yan po yun. So ano yung garantiya nun?
kailangan natin i-pursue. Kailangan mo talagang i-keep ang commandments. Yun ang garantiya, mga kapatid ko. Di ba? First installment lang. Hindi siya yung full payment. Di ba? Ang full payment po niya, ng Acts 2:38, ang pinaka, ano po niyan mga kapatid ko, pinaka context po talaga, Ezekiel 36:24-26, mga kapatid. Na yung pusong bato, ngayon ay ginawang pusong laman ng ating Panginoon. Na isinulat niya dati sa bato yung commandments ng Panginoon, ngayon inusulat niya sa ating puso ang kanyang mga kautusan. Bakit? Para tayo ay sumunod. At yung New Testament, hindi po yan nasumpungan sa New Testament, kundi sa Jeremiah 31:31-32. Yung New Covenant, mga kapatid. So, tabandakin po mga kapatid, ito po yung fullness, mga kapatid. Fullness ng ating redemption. Kasi dito po mag-i-indwell ang presence ng ating Panginoon. So, yung mga programa po, like kong sinasabi, yung mga programa sa 1,000 years ng ating Panginoon, kasi yung constitution, yung bylaws ng Panginoon, ang kanyang ngayon pa lang, nag-OJT ka na. Totoo po yun. Di ba? Kapag ikaw mag-OJT sa company, ibig sabihin, papasok ka. Yan po yun. Yan pa yun, nasa Biblia po ba yan? Nasa Biblia po yan. Leviticus 23 verse 1 and 2. Na sinabi ng Panginoon na yung Holy Convocation, Mekras, sa Hebrew, na yan ay Holy Rehearsal. Na sinabi po ni Paul 2:12, Philippians 2:12, na yung pagsunod po natin, with or without, dapat tayo daw po yung mag-obey with trembling. Mga kapatid, i-exercise daw po natin ang ating faith, mga kapatid ko, sabi ni Paul. Nandiyan man siya o wala siya, dapat yung ating salvation ay i-work out po natin with fear and trembling. Yun po yun, dapat inire-rehearse po natin. Yung rehearsal, hindi po yung rehearsal ng programa ng simbahan, ng denomination, kundi yung programa ng ating Creator, ng ating Savior, ng ating Diyos, ng ating King of Kings and Lord of Lords. Kasi siya po ang babalik eh. Mga kapatid, tayo po yung nag-aantay. Mga kapatid. So ngayon, yun yung katiyakan, dahil yan po mga programa na yan ay gagawin po sa 1,000 years, katiyakan na tayo ay include po doon, mga kapatid. Yun ang katiyakan. Kasi documents yan eh. Hindi mo papakasinungalingan po yan eh. Documents yan. Hindi mo pwede baliin po ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay. And then, ang bawat festival na yan, mga kapatid, 7 festival, yan po ay nagbi-blends, mga kapatid. Okay? Na talagang nagbibigay po yung pagiging born again natin, yung root po nun, yan po yung tinatawag na Passover, unleavened bread, and first fruit. Yan po yung pinaka-ano niya, pinaka-root niya, mga kapatid. And then, ang ating Panginoon, ito nga po sinasabi ko, mga kapatid ko eh. Once na may nagtanong po sa atin, yan, kasi pag versikulo, maraming marunong sa versikulo eh. Pero kapag may nagtanong sa atin, bakit nyo pa ino-observe ang commandments ng Diyos? Yan, mga ganun. Kawawa naman kayo. Aba, teka lang Brad, di ba ang Word of God ay ano ba yun? Inherent? Siya ay nakabuild, nakafix, hindi siya nagbabago. Di ba ang Word of God ay infallible? Walang error, hindi siya masumpungan. May versikulo ba tayong mababasa na nagkakasala sa pag-obey ng commandments ng Diyos? Di ba si Jesus ang nagsabi, He is the same yesterday, today, and forever? Ay, bakit sa sinasabi mo parang nagbago? Sino ba paniniwalaan ko? Ikaw o si Jesus? Si Jesus? Kasi ikaw ngayon lang yan eh. Di ba? Yan ay mga kathang isip lang.
No? Alam nyo, yung sinasabi kong yan, may isang professor na marami siyang professor, maraming tanong. Tinanong niya rin sa kanya, professor, nung siya ay estudyante. Pero hindi rin masagot. Pero nung sumasumpungan niya ang Torah, tinuturo pa lang yung Torah, nasagot na lahat. Tinuturo pa lang. So ngayon, yung dali na sa council, may council din sila eh. dali na sa council, yung professor, marunong. Ang sinabi niya, Sir, di ba ang Word of God ay inherent? Alam na agad ng mga nasa council at infallible. Wala siyang masumpungan na error at build siya. Hindi nagbabago, anumang henerasyon. Meron ho ba kayong text na may papakita sa akin sa Biblia na nagkakasala ako? Alinsunod sa sinabi ni Jesus na if you love me, keep my commandment. Tahimik lahat. Lahat ng mga sinadrin. Lahat ng kanya tahimik. Kaya ngayon, ano sabi? Ano sabi niya sa amin? Kaya hindi naman ako pinapalis eh. Nadoon pa rin. Dito ako, nag-i-enjoy ako. Inuturo ko na ngayon ang Torah. Alam niyo ba? Nasa ano siya, professor po siya ng All Nation, si Pastor Alvin Aberin. Siya ngayon, yung mga estudyante na ngayon, kasi pagdating po sa theology, mahusay siya. Ayun, sa history man, mag-ano to sa history. Talagang yung history ng Christianity, lahat. Talagang magsasawa ka pakikinig. Oo. Pero ngayon, ang tinuturo niya na, bukod yung theology, may pamimilian yung estudyante. Anong gusto niyo dyan? Itong istorya lang? Theology o itong makatotohanan? Yung Torah. Maraming pumupunta kayo. Maraming mga estudyante siya. Nung kailan na, pumunta kami sa Binayoyo, may estudyante siya. Hindi ko naman pagkita, pero ito na ng pastor. Ang dami rin kongregasyon. Marami. At nung time na yon, kakausapin na rin siya kinabukasan ng sinadrin. Yun din lang ang sinabi ko. Hindi ko pa nakakamusta kung ano na ang balita. Oo, kung ano na ang balita. Kasi ang Torah, pag-unite yan eh. Yan yun, living in the joy of Sukkot. Sukkot po ay plural po yan ng Sukkah. Ito po ay Sukkah, singular. Dapat ito po ay ginagawa sa labas. Nakabuild po yan sa labas. Wala kang area po sa pwede sa loob mga kapatid. Yan po yan. Nag-reminds po yan mga kapatid ko na tayo po ay manlalakbay na. At bilang manlalakbay mga kapatid ko, tayo po ay dapat mag-rely only sa ating King of Kings and Lord of Lords. Na siya po ang ating supplier. Siya po ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. 40 years, sabi ng isang rabbi, 40 years na isinupply ang mana, isinupply po mga kapatid ko ang andok, ang ano ba yan? Yung maliliit na ibon na yan? Maya. Yung maya sa atin. Ay, ano po, pugo. 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 Hindi na high blood yung mga yan, no? Hindi, walang high blood sa pugo. Walang high blood to, mga kapatid. May medicinal pa yun. Pero ang tao talaga, sadyang mareklamo. Ano ba yan? Panay inihaw na lang. Sabi ko nga sa inyo, kapag yung ngayon, chicken, susunod naman manok. O kaya ito lang. Tapos kaya ito. Sabi sa wala. Yung po nga nun eh. Oo. Sabi niya, Tiro, yung kanyang dalauna, paa, sunod buong man. Itlog na. Kasi So, ang nais ng Panginoon, mga kapatid ko, ay magkaroon po tayo ng kaunawaan sa Romans chapter 16. No? Lagi natin itong binabanggit. Kasi nga ito yung napakaganda sa ating pagiging mananampalataya. Now the God of Shalom, which soon crush Satan under your feet, may the grace of our Lord Yeshua be with you. Amen. Kanina, yung shofar ng resurrection, shofar ng Panginoon, na nagbibigay po ng hindi lamang po pag-asa, kundi ng buhay na walang hanggan. Kagalingan, himala, yung tunog ng shofar, mga kapatid, ayon po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16.
Shofar of the resurrection ng ating Panginoon. And then, ngayon tuloy, napakahalaga na po yung Hebrews chapter 12 verse 14. Ipagpatuloy daw po natin yung lahat ng positive. Diba? Positive shalom with everyone in the holiness, without which no one will see the Lord. Holiness is the Torah. Romans chapter 7 verse 12. The Torah is holy, the commandments is holy, righteous, and just. So, bilang hari, siya po ay napakalapit na po ang kanyang pagbabalik, mga kapatid. Okay? So, tinatawag po nga boots o piece of boots, mga kapatid, o piece of tabernacle or Sukkot. Okay? Yan po ay inordain sa New Testament, John chapter 7, ay yan po ay ginampanan ng ating Panginoon. Okay? Sinabi ng Panginoon na mula, sabi, whoever believes in me, as the scripture says, out of his innermost being will flow river of living waters. Ano po yan? Sukkot po yan. Festival ng Tabernacle po yan. Sabi niya, on the last day, greatest day of the feast, Yeshua stood up and cried out loudly, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Yan po yung inaasam nila na, Hosanna, salvation, quickly, na busong-buso ng maligtas ng bayan ng Diyos. Nagpakilala siya na siya ang Messiah, na siya ang magsisave, mga kapatid. Biruin nyo, ano ang nakikita po natin? Every time na mayroon pong festival, nagre-rebuild ang Panginoon. Amen. Nagre-rebuild po ang Panginoon. Zechariah 14 verse 4, the coming of the Lord. Yan po sa book of Zechariah, no? Na yung Mount of Olive ay yan po ay mahahati, mga kapatid. Okay? The same sa Acts chapter 1 verse 10 to 11, nung ascension ng ating Panginoon, na sinabi ng mga anghel, ang nakikita nyong si Yeshua na pumanik, the same, siya rin po ay babalik. Amen. Ibig sabihin, sa first coming, naging makatotohanan at na-resurrect at na-ascend, umakyat. Lalong mas makatotohanan. 1,000,001%. Mga kapatid, nababalik po siya. Amen. And then, yung sa Zechariah, 14 verse 4, in the last, and that day his feet will stand on the Mount of Olives, which lies to the east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split into from east to west, forming a huge valley. Half of the mountain will move toward the north, and half of it toward the south. So, may malayan, no? Kasi magkakaroon ng lindol. Magkakaroon ng lindol. Hindi naman po pwede mabiyak na walang lindol, mga kapatid. Kasi that time po yan, nandiyan na po na inuusig na ang bayan ng Diyos. Yan po. That time na lahat po ng Arab nation, lahat buong mundo, ay inuusig na po ang bayan ng Diyos. Hindi na po sila na magtatanggol ng UN. Even UN, sila po ngayon ay kinondem na. So, ang mangyayari naman sila, pupunta po sila sa Mount Olive lahat. At ngayon po, ang Mount Olive ay sementeryo. Diyan po ngayon ay ano na yan eh. Na doon sila ngayon pupunta, kasi yun ang propesya. Ang kaya lang, ang context naman dito, once na sila ay maging isa. Ibig sabihin, lahat ng mga Jewish people, ayon po sa, yung awit sa I think dito sa John, sa Book of John yan, o Matthew, sa New Testament, yung Baruch haba Hashem Adonai, yung awit na yan, may lihim mo yan na liban na i-accept, i-welcome ng Israel ang ating Panginoon,
hindi siya darating. Ang ibig sabihin, once na sila magkaisa ikad, Yesheron, na tumawag sa ating Panginoon, doon lang maantig ang puso ng Panginoon, bababa siya. Grabe, no? Yan po ang pinaka niya. Ang Israel pa din. Kaya mali po yung sinasabi mauuna ang church at mahuhuli ang Israel. Mali ho yun. Wala hong anong versikulo, mga kapatid. Aral namin dati yan, pero dispensation yan eh. Na mauuna ang church, kukunin, nasa alapaap, saan sa alapaap, saan sa langit. Wala eh. Walang versikulo eh. Na 7 years doon eh. Habang may great tribulation dito sa lupa. Napakapala, di ba? Pero mo, yung Israel ang mahal ng Diyos, biglang may sumingit. Kaya nauna, naiiwan pa, nandun sa pagdurusa yung pinakamahal na mahal. Sabi sa gitara. Nasa gitna. So, kaya nga nung tinanong ni, doon naman sa norte, 1,000 years daw doon sa Alapap. Saan yan? Anong versikulong ipapakita mo? Nasaan yan? Wala eh. Wala akong versikulo eh. Skepticism. Ibig sabihin pagtakas lang, mga kapatid. Kaya sabi po na Revelation, chapter 21 verse 8, ngunit sa mga duwag, ang kanilang bahagi ay saan? Dagat-dagatan. Apoy. Yun po yun. And then yung sa Zechariah chapter 40 verse 7, sabi niya, mga kapatid, it will be a day known only to Adonai, neither day nor night. Even in the evening time, there will be light. So sabi ng Panginoon 8:12, I am the light of the world. Kaya sa 1,000 years, mawala na po talagang ng araw, mga kapatid ko, at wala na rin pong gabi. Ang ating Panginoon na po ang Meralco. Walang bayan. Walang bayad. So, di ba? Yun po yun. Marami na tayong pera noon. Walang bayan eh. Walang bayad eh, oh. Oo. So, then all the survivors from all the nations that attacked Jerusalem will go up from year to year to worship the King, Adonai, Shabbaot, and to celebrate Sukkot. Zechariah 14 verse 16 and 17. Furthermore, if any of the nations on earth do not go up to Jerusalem to worship the King, Adonai Shabbaot, they will have no rain. Walang blessing. Oo. Kapag walang blessing, walang presence sa Panginoon, sino yung present? Kaaway. Yun ang ano doon, mga kapatid. Pati yung transfiguration, tabernacle po yun, mga kapatid. Yung magtatayo ng mga kubo. Yan, ito sila Pedro, mga kapatid ko. Nakita nila si Moses at si Elijah. Pag sinabing Spirit of Elijah, restoration po yun, mga kapatid. So Peter and James, John, nakita nila si Moses at si Elijah. Kaya sabi niya, lagyan natin sila ng kubo. Yung pala ay, ibig sabihin, sa araw po ng tabernacle, nandoon po yung, mga kapatid, yung glory. Amen. Yung glory ng ating Panginoon. Amen. At yan po yung glory. Kaya hindi pala biro ito, mga kapatid. Hindi biro ang tabernacle. Kasi siya po ay mag-i-indwell. Siya po yung ating Emmanuel. Amen. Emmanuel. God with us. Amen. God with us. Okay. So the message of tabernacle, if we are believers, we need to understand that we are tabernacles of the living. Tayo po ay templo. Di ba? Know ye not, ye are the temple. Tayo po ay templo ng Holy Spirit, mga kapatid. Certainly, we are looking forward to the day when we will celebrate the Feast of Tabernacles with Him in the millennial kingdom. In the meantime, we are indwelled by the Holy Spirit. The Adonai of creation has chosen to dwell inside us, making us His tabernacles and picturing Adonai's tabernacling among men during the kingdom that will come. Amen. And then Jesus, Messiah's cry is the same today as it was in the temple.
I am Messiah. He says, I am the answer to your needs. I am Yeshua. I am salvation. How will you respond? Ano ang response natin? If you respond by faith, emuna, shema, pag sinabing faith, ang root po niyan ay hear and obey. Shema, mga kapatid. Emuna, action word, kailangan po talaga natin i-keep ang kanyang commandments. Ephesians chapter 2 verse 8, 9, and ang pinaka-context ay yung verse 10. Amen. Ang meaning po ng grace ng Panginoon, number 1 is give. Amen. Number 2, mga kapatid ko, ang grace po ng Panginoon ay tayo po ay ano, mga kapatid, malaman ang Torah. Yung faith po, mga kapatid, to obey the Torah. The power of grace, mga kapatid ko, is to obey the Torah. Pangatlong meaning po ng grace, mga kapatid, ang grace po ay tayo po ay binigyan ng forgiveness ng ating mga kasalanan dahil ang tawag dito, nalabag natin yung commandments ng ating Panginoon. What is the commandments ng Panginoon? 1 and 2. Number 1, para tayo ay mag-govern ng kanyang image. Number 2, para tayo ay mag-grow ng commandments ng Panginoon ng kanyang likeness. Amen. So, napaka-importante po sa atin yan kung bakit tayo po ay nagkikip, mga kapatid ko, ng commandments ng Panginoon. Because of His grace. And then, ang foundation ng kanyang grace, even His truth, ay ang Torah, mga kapatid. Kaya kung wala pong foundation ang ating panampalataya, kailanman hindi po tayo lalago. Lagi po tayo nandoon sa preliminary. Nasabi po nga po ng 2 Corinthians 1:22, laging first installment. First installment, ang Holy Spirit. Ano din po, mga kapatid ko, sa 2 Corinthians 5:5, first installment pa din. So, ang good news, sinilyuhan tayo. Para ano yung silyo na yon? Para tayo ay bigyan ng oportunidad, privilege, na mag-humbly tayo na i-obey ang commandments ng Panginoon. Na yung key ng Panginoon na hindi natin magawa to do evil at hindi maging key na tayo ay na laging magkakasala, kundi, ang sabi ni Paul, patay na tayo doon. Para tayo tuluyan mamatay, we need to keep the Torah of Adonai. Na sinabi ni Haring David, 119 verse 11, ang mga kautusan mo ay aking ilalagay sa aking puso para ako ay hindi magkasala laban sa iyo. Bakit ano ba ang definition ng kasalanan? Ang definition ng kasalanan, 1 John chapter 3 verse 4, ito daw po yung paglabag sa commandments ng Panginoon. Amen. Yun ang definition. Kaya kung ayaw natin na labagin, hindi tayo nagkakasala, i-uphold natin, sabi ng Romans chapter 3 verse 31. Ano ang saysay ng pananampalataya? Ito ba ay magagamit natin para i-abolish, i-void ang ating ang mga kautusan? Sabi ni Pablo, wag nawang mangyari, kundi ating pangampi na kayaman. Amen. So, paano natin pagyamanin? Siyempre, buhay na ating gagampanan ang mga festival ng ating Panginoon at lalo pa natin ikip ang mga sabbatical year ng ating Panginoon dahil para gunitay natin na ang lahat ng creation ng Panginoon ay wala pong mabasa tayo sa Genesis na masama, kundi mabuti. Yan po yun, mga kapatid. Amen. Blessing mo kasi, mga kapatid. Those who are believers should ask themselves several troubling questions. Are rivers of living waters flowing out of me, or drops of living water barely trickling out? Perhaps suddenly my faucet is torn off. Naku, pag ina-turn off po, walang tulog. Walang blessing, mga kapatid. Kaya pala mga mananampalataya, mga kapatid, panay problema. Panandalian na nawawala yung problema, mga kapatid ko. Pero laging nandiyan. Binabantayan ka ng problema. Parang yung magnanakaw, binabantayan yung gwardiya. Alam niya na kung anong oras yung gwardiya o ano eh.
Ganun po. Pero pag nagdoktora ho tayo, lagi tayong 24 hours, 24/7 alive. Dahil ang nagbabantay po sa atin, hindi lamang po CCTV, kundi ang Diyos mismo. Kaya mahirap po tayo kantiin. Dahil pag tayo umiyak sa Panginoon, naku, matindi. Ano, 2x4, 2x2, yan po. Matinding palo-palo yan sa mga sa mga keeper, mga kapatid. Okay, the message, Adonai wants us to recognize who is tabernacling inside us, figuratively in light of what we've learned in this chapter. Adonai wants us to get those around us wet, pero grabe, maging witness tayo, from the rivers of living waters flowing out of us. In other words, we need to open and get out of the way. Grabe, kaya sabi ko kay Miss Lagino, para na maging witness naman. Magtanong ba? Yun po yun, magtanong. Okay, considering that the feast picture the coming kingdom, we can see the prophetic calendar finally shaped after the removal of keepers. After summertime, trumpets will sound to signal the gathering of Israel to the land for judging and cleansing. The day of atonement, the atonement of Israel will follow soon thereafter, and that will be followed by the glorious kingdom of Adonai on earth. Praise Adonai for the word, the bar of Adonai. We can read it in confidence. Each day we should be as joyful as the Israel of Adonai. We were on Hosanna Rabbah. We should also be blessing, flooding those around us because of how Adonai is free, flowing through our lives. Amen. Napalapakan po natin si Adonai, mga kapatid. Blessing to, mga kapatid ko. Amen. So tayo po mag-pray. Blessed are you, Lord, our Adonai, Creator and King of the universe. Amen. You have blessed us with your raw truth. Hallelujah. You have blessed us with the whole counsel of your living word by the power of the Holy Spirit through the completed word of Messiah Yeshua Jesus. You alone have planted among us Hallelujah. life eternal. Blessed are you, Lord, our Adonai. Sim Shalom, Abba, Baroshem, Adonai, Merika Olam, grant our complete peace, Hallelujah. wellness, faithfulness, Amen. goodness, bountiful blessing, success, abundance, prosperity, grace, kindness, and compassion upon us and upon all Hallelujah. of your people Israel. Bless us, our Father, all of us as one. With the light of your face, with the Hallelujah. light of your face you gave to us, Adonai, our God, Hallelujah. the Torah of life, Praise Abba. and love of Hallelujah. kindness, righteousness, blessing, compassion, life, and peace, and may it be good in your eyes to Hallelujah. bless your people Israel at every time Hallelujah. and at every hour with your peace. Shalom. Hallelujah. Blessed are you, Adonai, who blesses his people Israel with peace. Hallelujah. Amen. Kagsameyak sukot, Tagsamayang sukot. magpuyat natin mga kamay, mga kapatid. Aronic blessing po tayo. Sabi ng Panginoon, once na tayo mag-gather, declare natin ang special prayer na ito. Ibalika Adonai B.S. Meraka, Diyan Adonai Paribaleka, Bikonika, Isa Adonai Paribaleka, Bisayim Salom, Yeshua Mashiach, Karsa Salom. May Adonai bless you and keep you safe always. May Adonai make His face shine on you and be gracious unto you. May Adonai lift up His face toward you and give you peace. In the name of Yeshua Mashiach, Sarah Shalom, ang signs and blessing, Hallelujah. wonders, Panginoon, sa bawat ama, nanay ng tahanan, young people at iyong komunidad, ang iyong protection, revelation, ng iyong mga anghel, Panginoon, over the viruses Hallelujah. and sickness and disease. Yes, We Abba. claim ang signs and Hallelujah. wonders and miracles. Yes, Sa iyong Adonai. tabernacle, Panginoon, Jesus. ang iyong glorious blessing, Messiah of Israel. hallelujah, ang iyong Hallelujah. pag-prosper sa iyong mga anak. In Thank the name you. of Yeshua, Mashiach, Hallelujah. anointing, empowerment, kagsameyak, sukot. Kagsameyak Amen. sukot. Okay, basahin natin ang ating mga case na malo. Pabasa niyo ang attendance. Pabasa mo na sa Sister Perla, Padua, Pastor Mario,
Sister Merly Calosa, Sister Marbilin, Sister Merlin Balzona, Sister Ninita Abinier, Kami lang kasal. Brother Edgardo Habido, Brother Raniro, Attorney Junior John Bilayo, Sister Tina Salcedo, Sister Cyrus Katanmakam, Sister Nida Laksamana, Sister Emerda Laos Bautista, Brother Ray Heigler, Sister Shoni Eli, Brother Tony De Vera, Sister Linda Grace Soriano, Ma'am Miles Base, Sister Mait Barrera, Sister Jing Honyo, Brother Benji Milyada, Brother Benito Bahinting Jr., Brother Lito Valenzuela. Okay, tayo ba yung mag-pray mga kapatid? Amen. Amen. So, ang karawan po ng ating kapatid sa Monday, okay, na talaga namang natapat mga kapatid ko ng festival. Amen. Oo, ang aming doktora. Pinaka natin si Nani Abinil. More blessing and strength, protection ni Adonai, Amen. maging salvation sa buong Abiner family. Yes, Amen. Hallelujah. Amen. Ganoon din kay advance happy birthday kay kapatid na Shonel. Shonela Ellie. Amen. Amen. Maraming birthday pa ang darating and more blessing to come. Hallelujah. Yan po Panginoon God, hallelujah, ang patuloy na pag-iingat mo Panginoon sa mga kapatid, ang Kion family, Yes, Lord. si Brother Nyonyo, ang kanyang may bahay, ang kanyang mga anak, si Brother Alex and Sister Lucy, Panginoon. Yan po Panginoon God, si ang Gonzales family, si Brother Ashley and si Sister Denden. Yan po Panginoon God, hallelujah, ang mga kapatid namin, Sister Rose Kamwa, complete healing sa kanyang ubo. And then si Sister Nida Laksamana, ang complete healing Panginoon. Hallelujah sa kanyang karamdaman o God. Ganun sa kanyang husband and sa kanyang anak. Sa Laksamana, family, salvation Panginoon. Amen. Ganun po Panginoon God, hallelujah, more blessing Panginoon na talagang ang mission fund na okay na lahat at ang patuloy na blessing na ipagkakaloob mo Panginoon. Ikaw nga po magbibigay ng provision, pag-iingat mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Yes, Lord. At ganoon din po, Panginoon God, hallelujah, ang blessing mo sa Padua family, Legaspi family, Calosa family, kay Tatay June, hallelujah, kay Brother Ace, kay Sister Jingjing, Sister Grace, si Brother Absidi, Sister Merly, Panginoon, ganoon si Consi Edna Otosar, and Otosar family, si Consi Ariel, and si Kaptotoy Enriquez, Panginoon, and si Ma'am Enriquez, Kapitana, and then si Mamang Flor, at ikaw magbibigay ng provision, pag-iingat, Panginoon, sa kanilang compound, hallelujah, na ilayo mo sa virus, mga karamdaman, Panginoon. Ang Bolpango family, Panginoon, Sister Marvelin, kanyang magulang, kanyang mga kapatid, and salvation sa Bolpango family, Panginoon. Valenzuela family, si Brother Angelo, Brother Alpi, si Brother JR, Sister Angie, si Leia, Brother Lito, Sister Merlin, Panginoon, and salvation sa buong Valenzuela family, Panginoon. And God, ang Abido family, buong Abido family, Panginoon, si kapatid na Nero, sa Barin, ang buong Nero family, si Atty. Bilayo, ang buong Bilayo family, even ang kanyang office mate. Panginoon God, si Ma'am Tina, Sister Tina Salcedo, ang Salcedo family, and his Sister Macam. And then God, si Sister Imelda Laos Bautista, Sister Aya, Jamela, Jamie, si Brother David, si Brother Richard, and si Brother Donnie. Ikaw magbigay ng blessing and provision, pag-ingat Panginoon. Si Brother Ray Higler and Higler family, and ang keepers sa India, more blessing Panginoon. Pag-ingat mo Diyos, hallelujah. And God, si Brother Tony De Vera, more blessing and provision in spiritual strength and maturity. And Sister Lindy Grace Soriano, more blessing and provision in pag-ingat mo sa kanyang children o sa kanyang son. More blessing and provision, Panginoon. And si Ma'am Miles Base, and God, pa yun Sister Mayat Barrera, ang Barrera family, and then ang si Sister Lisel Hunyo, si Nanay Jing Hunyo, si Tatay Hunyo, and then sa naik, ang mga kapatiran natin dyan, more blessing, provision, and then God, si Brother Benji, sa kanyang hanap buhay, sa kanyang family, ang Biglada family and salvation, and then si Benito
Baiting Junior, ang Baiting family, more blessing and provision, salvation. And then si Leah and ni Brett, ang mga young people, ang mga children, yung ingatan Panginoon, si Raymond Kadungog, si Prince Ayam, ikaw magbibigay ng provision, pag-ingat Panginoon, maging ang aking biyanan, Panginoon, si Inkar, Nanay Inkar, hindi si Ape, si Kuya Ricky, ang Kadungog family, ganyan po Panginoon, Dasal Buenaventura family, Romero family, and then ganyan po Panginoon God, hallelujah, ang Soto family, Panginoon. Ganyan po God, hallelujah, ang patuloy pa rin po Panginoon, si Nanay Merly, Resultay, Panginoon, ikaw magbibigay ng provision, and then ang mga sipag brothers namin, and God, ang magmula sa president to barangay sa aming bansa, ang patuloy mong pag-ingat, ang pag-ikip, at ialis mo na po, Panginoon, ang virus na ito, Panginoon. Hallelujah. In the name of Yeshua, HaMashiach. From Jerusalem, Israel, Panginoon, hallelujah, Philippines, and to the whole world, Kagsameyak, Sukkot, Royal Family of Adonai, Amen. Amen. Kagsameyak. Everett, kagsameyak, sukot! Kagsamay at sukot.